Everybody say, praise the Lord. Let us open our Bible on Colossians chapter 2, verse 2. Pakibasa ko. Praise the Lord. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. Yes, napaka-importante po ang acknowledgement of the mystery of God. Ano yung acknowledgement? Recognition. Kailangan ma-recognize natin ang mystery of God. At ang misteryo ng Panginoong Diyos, ibibigay niya sa atin not in parable, but plain. Yung bang maintindihan mo, yung sabi ni Sister Nining Tan kanina, na yung mga nakapakinig sa Word of God, imbis malungkot sila dahil namatayan sila, naintindihan nila ano talaga ang tao sa harapan ng Diyos, na para maintindihan at merong hinanda ang Diyos na magandang kalalagyan sa ating kaluluwa, at samantalang binibigyan ng diin na itong ating pisikal na pangangatawan, sadya talaga disenyo ito na babalik sa lupa kung saan galing, para huwag masyado tayong umasa sa mundong ito na tayo ay forever na dito. Kundi ilagay natin ang ating kaisipan doon sa itinalaga ng Diyos, sa Kanyang kaharian, na doon talaga ang nararapat nating bigyan ng focus at importansya sa buhay natin. So, praise the Lord, naintindihan nila by the grace of God, by the power of God. Kaya nga sinabi dito, that their hearts might be comforted. Na-comfort yung puso nila. Katulad sa service na ginawa doon sa Samal, na namatayan din. Imagine, una namatay yung asawa, hindi nagtagal namatay yung husband. Now, paano mo ma-comfort yung mga tao, lalot na yung anak, lalot na yung mga kapatid, pamilya, side by side. Side sa asawa, side sa husband, may mga kapatid, may mga pamangkin. Paano mo sila ma-comfort? Ay walang ibang makapagbigay ng isaktong comfort, na totoong comfort, na magbigay sa kanila ng maibsan yung kanilang puso na napakasikip sa damdamin ng kalungkutan, kundi ang buhay na Diyos na lumalang sa atin lahat, dahil siya yung expert na makapagbigay sa atin ng tunay na comfort. Kumbaga pa, kung sa sasakyan, may Toyota, may Mitsubishi, may Suzuki, merong Honda, merong iba-ibang mga manufacturer. Kung yung sasakyan na ginawa nila, magka-trouble yan, para kung gusto mo ma-fix yan na kompleto talaga ma-fix, punta ka doon sa kumpanya nila, kasi sila yung nakakaalam sa kanilang manufactured car, at lahat ng mga parts available sa kanila, at kaya nilang i-diagnose perfectly kasi sila yung gumawa. So, ganun din sa buhay ng tao sa mundong ito. Kung may problema ka, may kabigatan ka, lumapit ka doon sa maker. Kasi siya yung maker natin. Siya yung gumawa sa atin. Kaya niyang isa-isahin ang lahat ng bahagi ng buhay natin, at kaya niya ring i-fix. Praise the Lord. Kaya nga pumunta si Lord Jesus Christ dito, nagpakatawang tao galing sa langit, para i-fix yung buhay natin, na imbis tayo mapahamak dahil sa kasalanan doon sa ating kaluluwa na ikalawang kamatayan na walang hanggan, gusto niyang i-fix ito, na hindi matuloy, ma-repair ito, at mapalitan ito ng buhay na walang hanggan. Yan yung totoo na ginawa ng Diyos. Kaya niyang i-fix yung buhay natin. Amen? Praise the Lord. Kaya kailangan yung salita ng Diyos na dinadala ng kanyang mga tagapagsalita, mahatid ito sa mga tao. Kailangan marinig ito sa mga tao. Kaya nga sinabi diyan, sino man tatawag sa Diyos, maliligtas. Pero paano siya tatawag sa Diyos kung hindi pa siya naniniwala sa Diyos? Paano siya maniniwala sa Diyos kung walang magbibigay sa kanya ng impormasyon mahitungod din sa Diyos, patungkol sa Diyos? Paano naman siya magbigay ng Word of God
about sa Diyos kung hindi naman siya legit na pinadala ng Diyos. O kaya napaka-importante na ang salita ng Diyos marinig talaga ng mga tao galing sa Diyos. Gagamitin niya lang yung tao. Yung tao na ginagamit niya, wag nating sambahin. Ang tao na ginagamit niya, wag nating i-idolize. Ginamit lang yan ng Diyos na instrumento. Anytime, mawawala yan. Ang Diyos na naman ang magpalit kung sino ang gusto niyang magpatuloy. Kaya sa buhay natin, focus tayo sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Kasi siya lang yung makafix sa buhay natin. Na sinira ng dyablo. Sisirain ng Diyos yung gawa ng dyablo, itatayo ng Diyos ang gawa ng Diyos sa buhay natin para sa ating kaligtasan. Kailangan hawakan natin ang pinaka-head ng ating kaligtasan. Sino ang pinaka-head ng ating kaligtasan? Ang Diyos. Huwag tayong humiwalay sa Kanya. Huwag tayong mawala sa Kanya. Para din tayong sanga, maliban manatili sa puno, hindi tayo bubunga. So, let us hold the head. Huwag tayong maghiwalay sa Kanya kasi nandyan galing sa Kanya ang lahat ng mga resources o sources ng ating kalakasan. Basahin natin. Colossians 2:19. Praise the Lord. And not holding the head, from which all the body by joints and bands, having nourishment ministered, and knit together, increases with the increase of God. Yes. Hindi nila hinawakan yung head. Kumbaga pa, naghihiwalay sila sa head. Paano ka magtubo? Paano ka mag-increase? Paano ka lalakas? Paano ka magkakaroon ng guidance? Paano ka magkakaroon ng direksyon if you do not hold the head? Na siya yung pinanggalingan. Not holding the head, from which all the body by joints and hands, having nourishment ministered and knit together, increaseth the increase of God. Kaya, Christ is the head. So, dyan tayo kay Kristo Jesus, i-hold natin siya. Magdikit tayo sa Kanya, magpailalim tayo sa Kanya, magpa-under tayo sa Kanya, magpasakop tayo sa Kanya kasi siya yung pinanggalingan ng source para tayo mag-increase. Amen? Praise the Lord. Kaya nagsisikap ang masamang espiritu, kung maaari lang, tayong lahat ay mahiwalay kay Kristo Jesus. Kung maaari lang, mabulagan tayo sa katotohanan ng Diyos. Kung maaari lang, ma-discourage tayo. Kung maaari lang, madismaya tayo. Kung maaari lang, mawala tayo sa isaktong direksyon na si Kristo yung ating pinaka-head. So, dapat let us put Christ as the head kasi para tayo mag-increase at yung kaligtasan hindi na mawala sa buhay natin. Basahin natin ang Colossians chapter 2, 6 hanggang 9. Praise the Lord. And as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Yan. Pag tinanggap mo si Kristo, bibigyan ka ng kapangyarihan na maging anak ka ng Diyos. So ikaw na tumanggap na kay Kristo Jesus, lumakad ka na sa Kanya. Ibig sabihin yan, para bang yung puso natin, sino naghari nito dati? Na nandyan pa tayo sa kasalanan, sa pagkabulag sa katotohanan. Kailan ba natin nalaman na tayo bulag sa katotohanan? Kailan ba natin nalaman na tayo marumi, na tayo makasalanan, na tayo liko? Nung nagbasa tayo ng Biblia, nung nakinig tayo ng salita ng Diyos, nakita natin yung sarili natin, ang dami pala nating kalikuan, ang dami pala nating karumihan. So ibig sabihin yan, dahil ang nakaupo sa trono natin noon, ang masamang espiritu. Siya yung mamaniobra sa buhay natin. Out of our blindness. Sumusunod tayo sa Kanya, wala tayong muhang-muhang, wala tayong kaalam-alam. Dumating si Kristo ngayon sa pamagitan ng Kanyang Ebanghelyo
sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, nabasa mo, narinig mo, na-realize mo yung buhay mo na makasalanan ka, nandiyan ka sa kalikuan, nandiyan ka sa kamunduhan. So, pag tinanggap mo si Kristo, pinaalis mo na yung isa. Sinurrender mo na yung isa, yung masamang espiritu. So, kung tinanggap mo si Kristo, lumakad ka sa Kanya. Ibig sabihin, lumakad ka sa Kanya, hayaan mo na siya na ang masunod sa buhay mo, lumakad ka na ayon sa Kanya. Praise the Lord. Yun ang nararapat gawin ng lahat ng mga tao sa mundong ito. Kaya, sabi diyan, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Lumakad ka na dyan sa Kanya. Huwag ka nang lumabas, sumunod ka na sa Kanya. So, maliban dyan, rooted and built up in Him. Para kang, alam mo, may binigay sa akin na binhi ng abukado. Kasi tuwing magpunta ako ng kongregasyon ng Pangauan, lagi talaga akong nire-reserve nila ng bunga ng abukado. Paborito ko yung abukado nila kasi isa sa mga abukado, yun ang pinaka-the best, yung masyadong malagkit na talagang suabe talaga kainin, walang mga buhok-buhok, malinis. Ngayon, naghanda sila ng mga, tawag niyan, tubo na ba? Mga ganong kataas. 10 ang binigay sa akin. Kaya sabi ko kay Bradan, itanim mo na yan. Kasi mataas na eh. Yung hindi matamaan sa building natin tatayo dyan. Kasi masarap yan na abukado. 10 yan. Maghukay ka sa ground, itanim mo na yan para makatubo yung ugat. Yung plastic, kumari, butas-butasan mo para yung mga ugat makalusot. Kasi pag makaugat na yan sa ground, tutubo yan, titibay yan. So tayo, gusto ni Lord Jesus Christ, magkaugat tayo. Yung pundasyon ng ating pananampalataya, nakaugat na kay Kristo Jesus. Amen? Praise the Lord. Hindi nakaugat sa organisasyon, hindi nakaugat sa pastor, hindi nakaugat sa kanino paman, kundi nakaugat na sa ating Panginoong Hesus Kristo dahil siya yung head. Nandyan lahat galing sa Kanya yung ating mga pangangailangan. Rooted and built up in Him. Pag sinabing built, establish ka na dyan sa Kanya. Pag sinabing built, talagang matibay ka na sa Kanya. Matibay na yung acknowledgement mo kay Jesus Christ. Matibay na yung iyong hope, yung iyong faith, yung iyong obedience, yung iyong attachment. Matibay na. Hindi ka na matitinag anumang gawin sa buhay mo. Hindi mo na kayang talikdan si Kristo. Diyan ka na mamatay kay Kristo Jesus. Amen? Praise the Lord. Ganun ang gusto ng Diyos. Magpakatibay tayo. Hindi tayo katulad sa alon kung saan yung hihip ng hangin doon pupunta. Ayaw niya yun. Built up in Him and established in the faith. Now, itong faith, walang ibang magbibigay sa atin ito ng tatag at tibay, yung salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo pwede magkulang dito. Kasi kung magkulang tayo sa salita ng Diyos, ang ating faith, unti-unting manghihina, unti-unting manghihina. Pag nanghihina yung faith natin, matumbayan, hindi yan ma-establish, maapektuhan yung ating relasyon sa Diyos hanggang mapuputol tayo mula sa puno, tutuyo tayo, gagatong na lang tayo pagdating ng panahon. Kasi without Him, we can do nothing. Nagagawa lang natin ang righteousness at saka yung holiness dahil nakadikit tayo kay Jesus Christ. Dahil rooted tayo sa Kanya, dahil built up tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya kailangan natin i-establish yung ating faith by the Word of God. Huwag kang magkulang sa salita ng Diyos. Hearing and hearing the Word of God, faith increased. Kaya lahat ng bukang bibig ninyo sa inyong mga testimonies, dahil sa salita ng Diyos, hanggang ngayon nakapagpanindigan ako dahil sa salita ng Diyos. Napagtibay ako dahil sa salita ng Diyos. Patuloy akong
sumusunod sa ating Panginoong Kristo. Kasi establish yung faith mo. Dahil hearing and hearing the Word of God, your faith increase. Amen? Praise the Lord. Hindi pwede hindi mag-increase yung faith natin. Kung nag-i-increase ang tukso, yung faith mo hindi nag-increase. Tingnan mo yung negosyo. Pag ang negosyo, hindi mo yan isabay sa pag-innovate sa iba. Now, left behind ka. Wala purdoy ka. Lahat ng mga tao doon yan magpatronage sa according sa necessity. Noong una, hindi ka makakita ng mga coffee shop na walang internet. Free Wi-Fi. Nagsimula yan sa Starbucks. Pero doon sa Canada, subukan mo. Lahat ng establishment doon, free Wi-Fi. Kasi yung mga customer nila, pag makakita ng item, kung tindahan man yan, ng mga damit, picturean, merong free Wi-Fi, ipadala doon sa nag-utos, "Ma, ito yung gusto mo, saang kulay?" Dahil may free Wi-Fi, pagsabi ng mother na, "Yang pula ang gusto ko," mahalinan dayon sila. Kailangan sila free Wi-Fi. Ay kung hindi ka makipagsabayan, ma-left behind ka kasi ang mga tao, kailangan ng communication. Mag-research ang mga estudyante, nandyan, nagkakape sa Starbucks. Kasi alam nila, merong free Wi-Fi. Patuloy yung studies nila, patuloy yung research nila, patuloy yung kanilang mga assignments magagawa nila. Nakakonect sila eh. So, ganun din sa spirituality natin. Yung faith natin, kailangan pa-increase natin ito. Ang tukso sa mundong ito, nag-increase. Tingnan mo, ang kasamaan ng mundong ito, nag-increase. Nung una, ang mga tumboy, patago yan, magyakap-yakap. Magdating yan sa sakyan, magbitiw yan. Pero ngayon, wala na. Makakita mo na, maghalikan na yung pareho babae, mag-holding hands na maglakad yung pareho lalaki, wala nang hiya. Bakit? Nag-increase na yung kasamaan ng mundong ito. Kumbaga pa, wala na silang hiya. Dahil, suportado na sila ng batas ng mga bansa na nag-adapt ng LGBT na tinatawag na equality. Accepted na sila sa community, pwede na silang kasalin, pwede na i-acknowledge na, hindi sila pwede discriminate. So, tumataas ngayon ang kasamaan. Kung yung faith natin, spirituality natin, hindi yung nagtaas, baka ikaw, pastor ka, baka magkasal ka na lang din ng same-sex marriage. Kasi yung spirituality mo hindi nag-increase. Nag-increase yung kasamaan ng mundong ito, natalo ka, nakonbinsi ka. Hindi mo na pinakinggan yung salita ng Diyos, yung righteousness ng Diyos, na yan ay kasuklam-suklam sa kanyang presensya. Sample lang yan. Ang dami pa na mga tumataas na level, na malakas na tukso para tayo tumbahin sa kabanalan at sa kalinisan. Kaya yung spirituality natin, huwag mong hayaan na mag-decrease. Kailangan ma-establish yan. Kailangan ma-increase yan. Bakit na-establish ang Jollibee? Bakit na-establish ang mga malalaking mga food chain stores? Dahil ina-upgrade nila ang sistema nila. Kung hindi na malamig ang aircon, kailangan malamig. Kung hindi na maganda yung uniforme ng mga crew, kailangan pagandahin. Kung hindi na obsolete na yung mga machine, palitan. Kung kailangan magtayo sila doon ng screen, doon ka na mag-order, kasi yan din ang nasa iba, kailangan din, i-upgrade din. Para mas mabilis. Lahat ng establishment talagang nag-i-increase yan sila in terms of system. Now, sa spirituality din natin, kailangan rooted tayo, build up tayo sa Kanya, at yung faith natin established by the Word of God. Praise the Lord. As ye have been taught, tinuruan tayo, abounding therein with thanksgiving. Pasalamatan natin ang Diyos dahil He increased our faith. Pasalamatan natin ang Diyos, nag-provide siya ng mga pastors. Pasalamatan natin ang Diyos, nag-provide siya ng shelter. Pasalamatan natin ang Diyos, nag-provide siya ng lahat ng ating necessities. Makarating tayo dito for the purpose na tayo ay i-establish. We have to be thankful for that. Ngayon, merong warning. Beware lest any man spoil your
you through philosophy and vain deceit. Mag-ingat kayo. Baka kayo ay ma-spoil. Pag sinabing ma-spoil, masira. Pag sinabing ma-spoil, mawala na sa isaktong pag-iisip sa pamagitan ng philosophy, vain deceit, yung mga kinakalat ngayon sa mundong ito na impormasyon na kung maaari lang walan nila ng effectivity or credibility ang Word of God. Hindi na masunod yung Word of God. Ang standard na ng tao ang masunod, hindi ng Word of God. Yan yung philosophy and vain deceit. After the tradition of men, hindi na sa Diyos, tao na ang nagtuturo, tao na ang masunod, tao na ang gumagawa, kinakalimutan na yung katotohanan ng ating Panginoon Diyos. After the rudiments of the world, kung ano yung mga pamamaraan ng makamundo, not after Christ, hindi na naaayon mismo sa katotohanan ng Diyos. Hindi na naaayon mismo sa hinatid ni Kristo dito na siya lang ang daan, siya lang ang katotohanan, siya lang ang buhay. Walang sino man makarating sa langit o sa Ama kung hindi sa Kanya. So, kailangan abide tayo dyan kay Kristo. He is the head. Huwag tayong umalis sa Kanya. Siya lang yung katotohanan, siya lang yung daan, siya lang yung buhay. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Kumplito tayo dyan sa ating Panginoong Hesus Kristo. Iga-guide niya tayo. Ipiperfect niya tayo. Tulad nitong organisasyon natin, itong simbahan natin. Sinong head dito na dapat nating sundin lahat? Na walang sino man sa atin pwedeng hindi susunod sa Kanya. Lahat susunod sa Kanya para makasama ka sa kaligtasan, para makasama ka sa rapture kung buhay ka, para makasama ka sa first resurrection kung patay ka sa pagbalik ni Jesus. Huwag kang humiwalay dyan sa head. Huwag kang humiwalay kay Kristo Jesus. Amen? Praise the Lord. Basahin natin Colossians 1:18. Praise the Lord. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Yes. He is the head of the body. We are the member of the body, which is the church. Who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Ano ba yung preeminence? He is above all. He is the superior of all. So, siya yung pinaka-head. Tingnan mo sa katawan ng tao, ano ang pinaka-mataas na height na doon inilagay ang head? Di ba siya yung pinaka-above? He is above the shoulder. He is above the breast. He is above the stomach. He is above the feet. He is above all. Kaya yan, si Kristo. Siya yung pinakahigit sa lahat. At dyan tayo sa Kanya magpasakop. So anong gusto ng Diyos sa buhay natin para tayo mag-increase? Kaya ngayong linggo, dito tayo mag-lunch lahat. Walang walang exempted. Let us join together. Let us have fellowship. Bakit? Bakit kailangan natin magkaroon ng fellowship? Para ma-build up. Family tayo eh. Hindi tayo pwede na sa isang linggo wala man lang tayong pag-uusap-usap sa isa't isa. Sa isang linggo wala man lang tayong close na pag-uusap. Paano ko malaman yung problema ninyo? Paano nyo malaman yung gusto ko rin i-open sa inyo na para tayo magtulungan, para tayo mag-advisean kung ano yung mga binigay ng Diyos sa inyo na gagamitin ng Diyos para sa ikalalago ng ating ministry. Paano yan magamit kung hindi natin yan pakinggan, kung hindi natin yan i-discuss? Amen? Praise the Lord. Parang pamilya. Kung ang pamilya walang imikan, ang anak at saka parents, o kaya parents doon sa mga anak, di ba? Napakahirap niyan magsama. Hindi yan magtagal, pero kailangan yan ayusin. O, tayo, wala naman tayong banggayan dito. Pero iba na talaga pag meron tayong fellowship. Amen? Praise the Lord. Bakit? Gagawin natin ito out of our love. Alam mo yung love? Hindi mo kayang matiis na hindi mo makausap ang tao.
ang pamilya mo. Hindi ka mapalagay niyan. So, gawin natin ito out of our love to one another. Praise the Lord. Basahin natin Ephesians 4 hanggang parang 15 to 16. Praise the Lord. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Yan. But speaking the truth in love. Mag-uusap tayo sa katotohanan ng Diyos dyan sa pag-ibig. Para tayo mag-grow up into Him in all things. Para tayo maglago sa lahat ng bagay dyan sa Kanya. Saan tayo maglago? Sa Panginoong Diyos. Hindi sa ating sariling paraan. Hindi sa sarili nating way. Kundi mag-uusap tayo sa pag-ibig para mag-grow tayo sa lahat ng mga bagay dyan sa Panginoong Diyos. Amen? Praise the Lord. Kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin, dyan tayo mag-increase. Ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin sa pag-iibigan, sa pagtutulungan, sa paglilingkod, dyan tayo mag-increase. O paano tayo mag-increase kung wala tayong fellowship, kung wala tayong pag-uusap sa bawat isa, lalot na sa men's group, lalot na sa women's group, ganon din sa YP, pagkatapos sa general na, lahat na. From whom the whole body is fitly joined together. Para tayong machine na ang lahat ng parts na moving parts naka-akob tanan para paglihok ana magtuyok tanan. From whom the whole body fitly joined together and compacted. Alam mo yung compacted? Alam mo yung karsada na ginagawa ng DPWH? Magtaka ka na lang bakit ilang buwan pa lang biak-biak na yung siminto. Ilang taon pa lang wasak na yung mga siminto. Kasi yung ilalim hindi na compact. Tayo, gusto ng ating Panginoong Diyos, compacted tayo. Hindi tayo basta-basta na bumibigay, hindi tayo basta-basta ng lulupaypay, hindi tayo basta-basta na nadadala ng mga masamang espiritu, hindi tayo basta-basta na napapadpad ng mga masamang direksyon. Hindi, meron tayong tatag at tibay sa Kanya, which is the head. Praise the Lord. Compacted that which every joint supplieth according to the effectual working in the measure of every part. Iba-iba kasi ang measure ng every part. May malaki, may medium, may small, may tiny, merong malaki talaga. Iba-iba. Pero meron yan silang collaboration. Meron yan silang cooperation at communication. So itong fellowship natin, we cannot have the collaboration, we cannot have the cooperation unless we have the communication. Praise the Lord. Kailangan yan para maganda yung takbo ng ating sistema kay Kristo Jesus, dyan mismo kay Lord Jesus Christ. Effectual working in the measure of every part make it increase of the body. Ang purpose natin dito, para mag-increase tayo sa Panginoong Diyos. Kasi pag mag-increase tayo sa Panginoong Diyos, meron niyang investment. Someday, makukuha natin sa kaharian ng Diyos. Pag sinabing increase, naging successful ka sa spirituality mo. Pag sinabing nag-increase, nag-grow ka sa spirituality mo. Pag sinabing nag-increase, naging fruitful ka sa pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. May reflection yan doon sa langit. Hindi maging in vain yan. Amen? Mas maganda yung mag-increase tayo sa bagay na hindi in vain. Mag-increase ka nga sa sanglibotang ito, naangkin mo na ang mundo. Anong sinabi sa Bible? What you profit if you gain even the entire world, but you don't have the benefit of your spirituality.
you lose your own soul. Wala kang benefit sa spiritual mo. Doon ka papunta sa impyerno. Ay useless. Di mo man madala lahat. Kahit gaano pa kalaki yung lupa mo, kahit ipangalan mo pa ang buong Davao City sa pangalan mo, ang titulo, di mo madala yan. O kaya, itong ating mga ginagawa na mag-increase tayo kay Kristo Jesus, mahalaga ito. Amen? Praise the Lord. Bigyan natin ito ng pag-ibig talaga. Bigyan talaga natin ito ng action, importansya. Basahin natin ang kalagayan ng mga anak ng Diyos noon after si Jesus umalis na at pinagtibay na sila. Basahin natin Acts 4:32. Praise the Lord. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the image of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Yan. Nag-unite sila. Sila na naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon sila ng isang puso lang. Isang kaluluwa. Ano ibig sabihin isang puso? Isang kaluluwa. Puso ni Kristo. Spirituality na hinatid ni Kristo sa atin. Diyan tayo nagkakaisa. Amen? Praise the Lord. Kasi siya yung head eh. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own. Walang sino sa atin dito na nagkiklaim na atin yan. Ibig sabihin yan, stewards lang tayo lahat. Kasi pag i-claim natin na atin yan, maging mayabang tayo. Pag i-claim natin atin yan, baka maya-maya gustuhin mo na ikaw ay purihin. Ikaw ay dakilain. Wag tayo mag-angkin na meron tayo sa atin. Stewards lang tayo lahat ng Diyos. Katiwala lang tayo lahat ng Diyos. Amen? Praise the Lord. But they have all things common. Ibig sabihin yan, lahat ng mga bagay sa pangkalahatan ay papakinabangan ng lahat. Nagtutulungan. Nagtitibayan. Nandyan yung unity. Kaya nga, communication, fellowship is very important. Kasi dyan natin marinig ang bawat damdamin ng mga anak ng Diyos. At magkakaroon tayo ng comforting one another, bearing one another. At pag meron tayong gagawin sa work of the ministry, madali tayong makakilos, mag-agree, madali tayo mag-cooperate, madali tayo mag-collaborate. Praise the Lord. Kasi nagkakaunawaan tayo. We have one mind. We have one heart. We have one soul under Christ sa ilalim kay Kristo Jesus. Ganun ang nangyari sa mga anak ng Diyos. Kaya anong advice dito? 1 Peter 3:8. Praise the Lord. Finally, be all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Yes. May nag-request sa akin na, Pastor, yung mga membro natin dito sa pioneering work sa Katindo, kailangan natin silang alalayan at tutulungan sa kanilang mga clothings. Alam mo naman, ang pamumuhay doon sa Katindo, hindi mo pwedeng ikumpara sa mga ibang kongregasyon. So meron talaga tayong kongregasyon na tinatawag na less fortunate. Kaya nag-announce ako na ngayong linggo, kung kailan ninyo, kasi after sa conference, sa mid-year, magbisita ako doon sa Arakan, God's will. So dalhin nyo dito sa simbahan ngayong linggo, yung mga clothings ninyo na magamit pa. Amen? Pero hindi nyo na gustong gamitin. Nagpaguot lang sa inyong aparador. Hindi naman yan sabihin natin na hindi na talaga magamit. Siyempre magamit pa. May mga ganun man tayong mga damit na parang hindi ka naganahan, pero okay pa siya. Yan.
tiklopin ninyo ng husto, ayusin ninyo, i-pile nyo yan, ilagay nyo sa lalagyan. Lahat tayo magdala dito para isakay natin yung sasakyan para yung mga anak ng Diyos doon, mabigyan din natin sila ng kanilang clothings na proper clothings pambabae. Amen? At panglalaki, siyempre, meron din. Hindi lang sa clothings. May mga step-in kayo dyan, may mga sapatos kayo dyan na nakatambak lang dyan. Tapos, kung brasan yan at hugasan, parang bago, bigay natin yan. Hindi man lang natin yan ginagamit. Amen? Praise the Lord. Kasi less fortunate yung kanilang category. Kailangan natin silang tulungan. Kaya, basahin natin Philippians 2:2-5. Praise the Lord. Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Yes. Huwag lang tayong tumingin sa ating kapakanan, tumingin din tayo sa iba. Marunong din tayong magtingin sa iba para din tayo magbigay ng tulong. Amen? Praise the Lord. Hindi man lang natin ito ginagawa sa literal material. Inuuna natin yung spiritual. Pioneering works yan sa Katindo Congregation na hinahandle ni Pastora Daiding. Diyan siya ipinanganak, diyan siya lumaki, katribo niya yan. So effective siya diyan. At ang dami ng miracles ginawa ang Diyos diyan noon pa. Doon nangyari yung kabayo na kakatayin na lang ng may-ari. Nung naprehan siya, tumayo bigla at gumaling ng tuloy-tuloy. Amen? Praise the Lord. Daming miracles ginawa ang Diyos dyan sa katindo na yan. So, dapat ma-establish po sila by the grace of God. At meron na tayong lupa doon na nahulugan na, nadeposituhan na. Pero di pa natin yan matayuan dahil kailangan mo na mag-house service mo na si Pastora Daiding. Meron nang napagawa doon na pulpito, meron ng mga benches doon na napagawa, at least may mga upuan na sila. May available din na bahay. Kaya yan ang gusto ko rin na gawin sa Samal. Na one of these days, si Pastor RJ, Sunday doon siya mag-service. At kausapin ko si Sister Lilia, doon mag-service sa kanilang garage. Kasi may garage sila doon na merong roof. Malaki yun. Makasya doon kahit 30 katao. Kung doon siya mag-Sunday, walang trabaho ang mga anak ng Diyos, so marami silang matipon, maisa ba? Alam mo nung nag-service kami doon sa funeral, anong bukang bibig ng mga relatives sa mga namatayan? Sabi ni Pastor RJ sa akin, Pastor, lumapit sa akin yung mga iba. Sabi nila, ang liwanag daw, naintindihan daw talaga nila ang salita ng Diyos. Blessed na blessed sila. Sabi nila, iba talaga yung naramdaman nila sa pag-handle ng natin. Siyempre, ginamit lang tayo ng Diyos. Wala man tayong pagmamayabang. Wala man tayong pwedeng angkinin dyan. Praise the Lord. Anong dapat natin gawin? To God be the glory. To God be the glory. Praise the Lord. Bakit? Siya yan. Ang Panginoong Diyos yan. Sinamahan tayo. Ang Panginoong Diyos yan. Ginamit tayo. Ang Panginoong Diyos yan. Nadama nila ang Diyos sa buhay nila. Pasalamat tayo. Naging successful. Yung mission na binibigay ng Diyos sa atin. To the glory of God. Amen? Praise the Lord. O di yung mga na-bless doon, nagtatanong sila sa akin, yung iba. Yung kapatid ni Amor, yung namatay. Sabi niya, Pastor, sana meron kayong simbahan dito. Sabi ko, imbitahin kita sa, sumama ka kay Sister Lilia. Pastor, ang layo ng mental. Layo kaya, kung tutuusin natin. Kaya, panahon na ni Sister Lilia, na doon na siya mag-Sunday, darating ang panahon, maging kongregasyon na yan doon. Magsimula lang muna doon sa kanilang car park or carport. Amen? Praise the Lord. Ganon.
So, si Brad Cyril na trained ni Pastor RJ sa live, kailangan i-ano mo na, igawin mo na lahat na i-endorse mo na yan kasi doon ka na magsa-Sunday. Bali, maging future mo na yan, Pastor RJ, na kongregasyon mo para may hahawakan kang sarili mong kongregasyon. Amen? Praise the Lord. So, masaya ang mga anak ng Diyos dahil meron tayong isang pag-ibig, isang pag-iisip, nagkakaisa tayo, at ang mind of Christ, siya yung nasa mind natin. Kasi lahat ng ating kinikilos, lahat ng ating ginagawa, nasasakop kay Kristo because He is the head. Praise the Lord. So, para maging fruitful tayo lagi, para mag-increase tayo lagi. Bakit we need to increase? Bakit we need to be fruitful? Hindi nyo ba alam? Yan yung sinabi ni Jesus Christ, "You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring much fruit." Assignment ng Diyos sa atin yan. Paano tayo mag-increase kung wala tayong unity? Paano tayo mag-increase kung wala tayong fellowship, communication, walang cooperation, walang collaboration? Wala. Hindi tayo mag-increase. Mag-increase man, napakabagal, napakahina. So, ang purpose natin nito, para mag-increase tayo lahat kay Kristo Jesus. Amen? Praise the Lord. Basahin natin. Colossians 1:10. Praise the Lord. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Yan. That you walk worthy of the Lord unto all pleasing. Isa pala itong mag-generate ng worthiness na tayo ay gagawa ng lahat na pleasing sa Panginoong Diyos. Anong pleasing? Yung naliligaya Diyos sa ginagawa mo, ginagawa ko, ginagawa natin. Ano yun? Bakit naliligaya ang Diyos? Kasi yung isip niya, yun din ang isip natin. Yung pag-ibig niya, yun din ang pag-ibig natin. Yung kanyang mission, yun din ang mission natin. So pag ikaw ay ginagaya ng isang anak mo, maligaya ka. Kasi nai-inherit niya yung kabutihan mo sa anak mo. Ganon din ang ating Panginoong Diyos. Maligaya ang Diyos pag ginagawa natin yung katulad sa kanyang pag-ibig, katulad sa kanyang sakripisyo, katulad sa kanyang pagliligtas, pagbibigay ng kaligtasan sa iba. Amen? Praise the Lord. Diyan tayo mag-increase. Fruitful, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Ganito, huwag nating kalimutan na kung sakali man naging fruitful na tayo, marami na tayong nagagawa sa gawain ng Panginoon Diyos. Huwag nating kalimutan, do not claim the glory. Huwag tayong magmayabang. Huwag tayong mag-angkin. Huwag tayong mag-brag. Huwag tayong mayabang. Huwag. Sa totoo lang, stewards lang tayo lahat. Ang ating reward doon na sa langit, hindi dito sa mundong ito. Amen? Praise the Lord. Para kung ano mang magagawa natin dito, hindi para kang nagdadala ng listahan. Yan, akin yan. Ako nagawa niyan. Ako nagawa nito. Ako. Tapos ipamumukha mo sa tao. Ako yan ha. Ako. Akin to. Akin. God forbid. Dapat wala yan sa atin. Totoo naman. Kung hindi yan ipaintulot, magawa mo ba yan? Kung sino yung nagpaintulot na magawa mo yan, magawa ko, magawa natin lahat. Siya yung bida, hindi tayo. Praise the Lord. Parang instrument ba? Itong instrument na piano, patugtugin mo dyan si Rico. Anong marinig natin kung si Rico magtugtog dyan? Kahit Yamaha pa yan, sabihin mo. Kasi hindi man siya marunong mag-play talaga. Patugtugin mo si Brad Rex dyan. So, tayo instrumento lang tayo. Kung hindi tayo gamitin ng marunong talaga, hindi gaganda ang buhay natin.
Hindi tayo maging makapagbigay serbisyo sa tao. Kaya, kung ikaw man nagtanim, ako man ang nagdilig, walang mag-angkin sa atin. Dahil ang Diyos ang nagpatubo. Amen? Praise the Lord. Basahin natin yan. 1 Corinthians 3:6. Praise the Lord. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Yes. Siya yung nagpapa-increase. Siya yung nagpapatubo. Tulad niyan, nag-increase tayo in learning. To God be the glory. Nag-increase tayo sa spiritual. To God be the glory. Nag-increase tayo sa spiritual understanding. To God be the glory. Nag-increase yung ating kakayahan sa pag-donate. To God be the glory. Nag-increase yung ating pag-accommodate. Dati, wala man nag-accommodate sa atin dito. Wala pa man bahay dito. Wala pa man tayong... Ngayon, ang dami na ninyong makamag-accommodate dyan. Nag-increase yung capability ninyo. Si Jesus nag-increase sa lahat. Amen? Praise the Lord. Kaya doon tayo lahat. At gusto din ng Diyos na mag-increase tayo. Gusto din ng Diyos na maging fruitful tayo. From time to time. Basa. 1 Thessalonians 3:12. Praise the Lord. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, and even as we do toward you. See, who can make you to increase? Who can make me to increase? Who can make us to increase? The Lord. Siya ang makamake sa atin to increase. Praise the Lord. Siya. And the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you. It's the Lord who increase you, who increase us toward all men. Siya ang nagpapa-increase. At ang pag-increase ng Diyos sa atin, hindi permanent. Going upward. More and more. Praise the Lord. Yan ang direksyon. Basa. 1 Thessalonians 4 verse 10. Praise the Lord. And indeed ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. Yes. Ini-encourage ang mga kapatiran na mag-increase pa kayo ng higit pa sa higit. More and more. Now, kung hindi yan gawin ng Diyos sa atin, hindi tayo mag-increase. Dahil ang Diyos pala ang nagpapa-increase. So gawin lang natin ang pleasing in the sight of God. Minsan makadaan tayo ng road dito sa Philippines. Ang ganda ng pagkagawa. Smooth. Minsan makadaan ka rin ng simentado nga, pero yung sasakyan mo, maganon-ganon. Kala mo hindi simentado. Parang lubak. Pero simentado. Pag makadaan ka doon sa smooth na magandang pagkasiminto, di ba mag-isip ka, kung ako ang gobyerno, i-hire ko itong contractor na nagawa nito. Siya yung pagawin ko ng buong Pilipinas. So mag-increase yung kanyang kontrata. Kasi na-please yung nag-hire. So paano tayo i-increase ng Diyos? Pag gagawin natin what is pleasing in the eyes of God, ipa-increase tayo ng Diyos. Pagkatiwalaan tayo ng Diyos na mas marami pa. Amen? Praise the Lord. We are bound to that. Mag-grow tayo. Kaya sinabi diyan, and indeed, ye do it toward all the brethren which are in all Macedonia. But we beseech you, brethren, that ye increase more and more. Tapos, dapat ang bukang bibig natin sa pagpasalamat, hindi sa tao, hindi sa pastor, hindi sa nagbigay, hindi sa nag-amot. Ang bukang bibig natin, always nakaturo sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Doon tayo. Basahin natin. 2 Thessalonians 1 verse 3. Praise the Lord. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet,
because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. Yes. Saan naka-address yung pagpapasalamat? Sino ang in-address na dapat pasalamatan? We are bound to thank God doon sa Diyos. Amen? Praise the Lord. That is the right way of the direction of being thankful doon sa Diyos. We are bound to thank God always for you. Kaya kung hindi sa Diyos, hindi kami makaserve sa inyo. Kung hindi sa Diyos, wala kaming kakayahan para kayo ligtasin sa kapahamakan. As it is meet. Anong as it is meet? Ang pagpasalamat doon sa Diyos para sa lahat ng mga tao. Dahil ito ay nararapat sa Diyos ang pasalamat. Amen? Praise the Lord. Because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other abounded. So nagkakaroon na ng accumulation ng mga mabubuting gawa from the individuals among the children of God. Nag-accumulate ba? Nag-increase? Nagdami? Groweth exceedingly yung ating spirituality, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other abounded. Yung ating charity, yung ating mga kabutihang loob na ating binibigay at pinapakita sa ating kapwa, nag-increase. Dahil yung ating spirituality, yung faith natin, nag-increase din. So, nag-accumulate siya. Kaya, para mag-accumulate ito, mag-unite tayo sa head. Kaya siya yung nagpapa-increase sa atin. Amen? Praise the Lord. Last verse, 2 Peter 3:18. Praise the Lord. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to whom be glory both now and forever. Amen. Yeah. Praise the Lord. Grow in grace. Mag-grow kayo sa grasya. Grasya ng Diyos. Pagpapala ng Diyos. Favor ng Diyos. Blessing ng Diyos. Lahat. Grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Bakit kailangan tayo mag-increase sa kaalaman kay Lord Jesus Christ para siya yung gayahin natin? Siya yung sundin natin. Kasi pag wala kang knowledge kay Lord Jesus Christ, anong magaya mo sa Kanya? Anong ma-apply mo sa buhay mo na maging Christ-like ka? That the mind of Christ must be in you. Eh wala ka mang knowledge kay Kristo. So para mag-increase tayo sa knowledge of our Lord Jesus Christ, yan, lagi kang makinig sa salita ng Diyos. Lagi kang magbasa sa salita ng Diyos. Alam mo, dami ko nang na-discover na mga karamihan ngayon. Alam mo, tuwing nagsiservice ako, yung sa patay, yung kagabi, kasi after sa burial, may schedule Sister Susan dyan sa relatives niya. Lagi ko nang tinatanong sa mga crowd, sabi ko, kayo ba'y nagbabasa ng Bible? Ikaw, pero tanungin ko muna, sino may Bible dito? Na sarili talagang Bible. Yung ganito na Bible, yung libro. No. Kagabi parang isa lang tumaas. Sino dito ang may cellphone? Ang iba hindi tumaas kahit may cellphone kasi nahiya. May huwag kayong magsinungaling. Honest lang kayo. Sino may cellphone? Lahat may cellphone. Sino dito merong application na Bible sa cellphone niya? No, karamihan wala. Paano pa kaya magtanong ako? Ikaw, ilang beses kang magbasa ng Bible sa isang araw? Ang daming sumagot doon. Hindi. Sa isang buwan, wala. Kailan ka na nakabasa ng Bible? Matagal na. Kawawa naman ang mga tao. Kaya I urge them, kung may cellphone man lang kayo, mag-download kayo ng application ng Bible, libre yan.
At kung maari, bumili kayo ng ganito. Bakit? Anong kaibahan ng cellphone o iPad kaysa ganito? Ganito, you can mark, madali kang makamemorize, madaling ma-retain. Hindi. Kumbaga pa parang naka-engrave. Iba yung book. Ako, nag-i-study ako, binubuksan ko talaga ito. Pag binigyan na ako ni Jesus Christ ng mga message, tsaka ko na i-jot down dito. Para mas systematic din. Ipasa ko sa reader, ipasa ko sa media para ma-project. Mabasa rin ng mga tagapagpakinig ng mga anak ng Diyos. Amen? Praise the Lord. So, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Read the Bible daily. To Him be glory both now and forever. Amen. Tinan mo, ang glory doon sa Diyos, hindi sa pastor. Ang glory hindi sa membro. Ang glory, to give glory to God. Doon tayo lahat magbigay ng glory. Para hindi tayo matempt, magmayabang, hindi tayo matempt, mag-angkin. Hindi yan sa atin. Galing yan sa Kanya. Siya nagpa-increase sa atin. Amen? Praise the Lord. At lalo pa tayong pagkatiwalaan ng Diyos. Hindi lang dito, lalo't na doon. Pinakahigit doon sa langit. Kaya, purihin natin ang Panginoong Diyos. Dahil siya lagi, yung acknowledgement, yung recognition natin sa Kanyang pagka-head, lagi natin yang i-practice sa buhay natin dito. Praise the Lord! All right, I invite the visitor para prayan natin. Please come.